Okay guys, mag-pull down po tayo ng dashboard, no? Itong Range Rover Evoque SE 2015. So, ang una natin gagawin, kung magtatanggal kayo ng dashboard, natin gagawin, di-disconnect natin yung battery. Tapos pag na-disconnect na natin yung battery, kailangan natin ng mga tools, syempre yung mga plastic na flat, yung mga tools na flat screw and pilot, mga tools na parang tanggal natin ng mga plastic cover dito. At syempre dapat for safe, nakatanggal na yung negative battery. At kailangan din natin ng mga marker tsaka yung kailangan din natin ng cellphone. Kasi yung cellphone kailangan natin pang picture yan o kaya pang video para sa mga ibang parts na pag matagal natin ibalik, matatandaan natin para meron tayong may guide lang tayo. Pipicturean natin yung isang lugar, yung mga wiring connector o kaya kung makakalimutan nyo, wala kayong pang mark, so ibig sabihin may picture kayo para meron kayong guide ulit pagbalik. Okay, so umpisahan po natin. Yan yung Range Rover Evoque SE 2015, no? Yan yung itsura niya. Yan. So tatanggalin po natin yung dashboard nito guys. So video kayo ng mga tips kung paano magtanggal nito. Una pala, dito tayo sa manubela or sa mga fairings dito sa mga plastic cover. Okay guys, no, kung natanggal nyo na yung mga bolt na yan dyan, at pag ginagalaw nyo yan, halos hindi pa rin nyo matanggal. So kung nandiyan lang kayo sa may part na to guys, papakita ko sa inyo yung mga hidden bow. Sisikotin nyo to. So clip lang yan, mahirap talaga siyang sikotin kasi baka mabasag, pero dito nyo ilalagay yung flat screw para mas matigas. And then yung dito sa gilid, sikot lang din yan, kasama yan bolt. Okay, ito. So clip lang yan lahat. Tapos may isang wire lang dyan para sa sun load sensor. Clip lang yan. So ingatan nyo talaga kasi malutong to. Tapos hindi naman ganun katigas siya ubutin. At pagkatapos nyo na yan, lagay natin dito. Okay. So dito, mayroon ditong bolt. May bolt dito. Dalawa. Lapit yung camera. Yan dyan, makita nyo dyan, meron dyang bolt sa may butas na to banda dito. Hindi makapasok yung camera ko, no? Basta meron dyang bolt, gumamit kayo ng socket and then magnet kung sakali. Okay lang din maiwan kasi dito lang naman siya. So yan yung mga hidden. Ganon din sa may labas, kailangan mahugot nyo yung expansion valve at saka yung kanyang heater coil, and then nasasama nyo ito lahat. Okay guys, so yun yung mga hidden lang doon. So dito kasi mahirap lang talaga tsatsagain nyo dahil masikip, malapit ka sa salamin. So gamitin mo lang ng matigas na bagay. So okay na yun. Ano naman yun dahil sa clip lang. So ayan guys, natanggalan natin yung heater hose sa labas. So nakita nyo naman gagalaw na. Yan. So bubuhatin natin ito palabas. Buo natin na ilalabas yan dito. Okay, ganyan. So, lahat ng wire niya na-disconnect na rin. So, mas maganda yung buo. Okay, so, buhatin na natin. Okay bro, can you hold that? Yan, okay na, nababa na natin, no? So, buo siya. Ito yung kanyang evaporator. So, mas madali natin tanggalin dito. So, itsura niya dito. Yan. Kita nyo talagang maluwag, buo talaga. So ito yung mga parts na tinanggal natin. Mga upholstery. Okay guys. So ngayon, dahil natanggal na natin to, tsaka na natin tatanggalin yung evaporator at tsaka yung kanyang coil, kung ano man, tsaka yung kanyang blower. Ayan, binaliktad ko siya, no? So, deleted ko siya kasi talagang kung ibababa mo yung evaporator, talagang kasama talaga siya sa frame kasi makita mo dito yung kanyang bolt. Yan. Yan pa. Bolt. Para matanggal mo tong buong evaporator housing box. Ibang sasakyan kasi, pag tinatanggal to, ay iwan to. Naiiwan tong evaporator housing dito kasi naka-bolt yan dyan. So itong
Range Rover na to na book SE na 2015, talagang kasama siya kasi yung bolt niya naka opposite yan oh. Hindi mo naman matatanggal yan. So yun nga lang talaga, tatanggalin mo to sa labas sa may engine side saka to. Okay, at ito rin pala itong isang bolt na to malapit sa may ano yan, driver side to. Ngayon simulan natin tanggalin tong housing na to, tong evaporator box. So ayan guys, naikabit na natin to, ibalik na natin no. So itong mga Torx bolt niya rito maluwag pa yan, pati yung apat dun sa dulo. Ang ikitan muna natin itong nasa gitla, ito bali dito yan sa labas. Yan, piraso lang yan. Ano ko muna to, hand tight para hindi siya magana. Okay, so ngayon dipitan ko to and then another video tayo ulit para dito sa may center. Yan, pag naipitan na natin yan, so lalagyan na natin yung dalawang bolt yan. Bali ito yan, number ano to, 14mm. Isa dito, isa doon. Nga pala, tips ko lang din, siyempre pag may mga customer kayong ganito masiselan, lagyan nyo lang nandito na ng ano, ng cover. Tsaka kung siyempre sa loob kayo, sa akin kasi ano may medyas lang ako, yan o. May medyas ako kasi pag sapatos kasi ang gagamitin nyo, sasayad yun dito sa mga carpet, sasayad sa mga kwan, sa mangingitim yun. So maganda talaga mag-medyas na lang kayo kasi ang gantong trabaho talagang nasa loob kayo palagi. At maglagay na rin kayo ng electric fan kung kayo nainitan kasi baka kayo maano rito no, ma-hydrate. Actually hindi naman mainit ngayon, so meron din talagang time na kahit di mainit, mag-iinit kayo sa loob dahil ang tagal nyo nakababad dito. Ako may electric fan yun nga lang hindi naka-on, pero mamaya i-on ko. Tapos lagyan nyo ng cover, medyas lang kayo yan, para kasi lipat-lipat ang gagawin mo kasi dito pag nasa loob ka, lilipat-lipat ka dito ka sa kaliwa, dito ka sa kanan, tapos punta ka sa kaliwa, ganun yun tapos yung mga pesa mo, ang style ko kasi nasa likod lang, dito lang para madali ko naaabot. Yung malalaki doon na sa may pinakalikod, iikot na lang ako doon, lalabas pag mga pang last naman na yun, pero yung mga dito lang sa bungad, yung mga priority na ikakabit natin dito. Okay, so isa-isahin natin ang pagkabit ng parts. So ganoon din yung pagtanggal ko. I-reverse nyo na lang yung video kung paano siya tinanggal lang, anong inumpisahan hanggang matapos. Kasi hindi ko siya na-videoan kanina ng umpisa dahil siyempre naghahabol ako sa oras. Kaya ang gagawin nyo lang ninyo pag pinanood nyo siya guys, kung paano ko siya sinuli ng pa-umpisa. So reverse lang yung pagka-panood nyo ng ganon. So ganoon din yung kung paano ko siya tinanggal. So okay. So ngayon, kakabit na natin yung 14. Dito, kakabit na itong bakal. Tapos itong mga wire, i-point na rin dito sa gilid. Bago natin ilagay yung pinaka-center console. Tapos natin makabit dyan. So, ayusin natin yan. Kakabit na natin yung sa ibabaw. Ito. So, kakabit na natin ito. So, dito lang yan. Okay. So, isang sakit lang para sa sensor. And then, press down lang. Buksan natin dito sa gilid.
naman sa kabila. Ayan, mayroon screw at clip. Ito, kakabit na natin ito guys, itong center console. Magaan lang naman ito. Ano yan? Wala. Pupuan na natin siya dito. Bigat, bigat. Magaan tayo, mabigat na. Pero guys, lagi. Lang. Ayan. Nakabit natin sa center console. Yan, napeso natin. May dalawang bolt yun dito. Kaliwat kanan. Dito, naka-insert lang yan. At itong ng pair. Jack. Sa open. Sa ganun lang. At ito, ipapasok natin siya dito. Ayan. Sakto yan. Yan, so nakabit na natin tong center panel. Be sure lang natin yung mga connector dito. Ayan, nakakonect na lahat yan dyan. At itong connector dito sa ibabaw. Ayan, nakakonector. At yung connector din sa gilid, syempre importante. Dito sa gilid. Meron yan dyan. Ilawan ko. So, ayan. Paayos dapat lahat yan. Ganun yung sa kabila. Bago nyo ito, sara. Okay. Itong mga to, okay lang naman yan eh. Kahit sa ulit sa importante sa loob. Siguro din natin na walang connector wires na hindi na connect. Okay, ngayon pupusit naman tayo dito sa may retainer. Kakabit na natin itong retainer. Mamaya natin kakabit dito guys yung box. So pwede rin yung ikabit na natin yon. So yun nga. Ito yun. So sakto yan, no? Sakto yan dyan. So talagang pipilitin nyo talaga siyang ipasok. Tapos pagkapasok yan, yung wire dun sa baba, tsaka nyo siya i-connect dito. Nasalpa ko na yung box, no? Mamaya na yung pinaka-cover niya rito yung wood style. Ang susunod natin yung dito, itong retainer. Yan, itong retainer na to. Kasi kailangan itong may salpak. Dahil pag sinalpakan natin yung pinaka-cover dito, hindi na siya makakadaan. At yun ay may takip dito. Kasi meron ditong lock na mahaba, bolt screw, mahaba yun. So hihilain nyo. So dito muna tayo sa retainer. Okay, puporma muna natin to guys. Yun guys, no, pagkakabit natin itong retainer. So itong mga wire, hindi, dito ba siya? So halimbawa, hindi natin alam, no? Kasi pag kabit na natin yan, may ipit yung ibang wire. So hindi natin alam kung ito sa ibabaw o sa ilalim. Dito siya. At kung sino yung magkakasama. So pag gano'n, yun yung time na pwede natin gamitin na yung cellphone natin, no? Yung kinuha na natin ng picture kanina, bago tayo magkalas, magagamit na natin siya. Kasi ano to pag nakabit mo na tong retainer, pwedeng maipit yung wire, hindi na siya makakadaan. So magkakalas ka ulit. So yun, tingnan natin yung picture kung ano yung tsura niya. Okay na, so nakakabit na natin tong retainer. Matibay na siya. So nagamit natin yung ating picture kanina kasi para alam natin kung saan nakalusot tong mga to. Okay, so ngayon kakabit na natin dito itong pinaka start button dito at itong isa, so dito sa gilid kasi maiipit siya sila ng mga plastic. Nakabit na natin. Okay, so ngayon naman itong steering shopping, ikakabit na natin to. So titingala na natin siya, ibabag natin sa dati niyang pwesto bago natin ikabit yung mga caster. So dito tayo sa steering guys. Ayan, so mataas na siya. Ayan ang steering assembly. Pag naikabit na natin to, ayan, kakabit na natin yung mga cluster at saka yung cover neto housing. Late na yung lever switch.
So, papunta na tayo sa pagganto. Tapos ang sunod na natin, itong cluster na. Tatlong connector lang yan. Cluster. Yan, nakabit na natin yan. So, dito naman tayo sa may gitna. Dito naman tayo sa may air vent. No? Push lang natin yan. Tapos meron yung screw. Dalawa kabilaan. Okay, nakabit na natin to, no? So, tsaka itong ano cluster. Yung dito, okay lang yung type body na yan. So, ikabit muna natin tong frame. Itong frame. Okay. Sabay na tong pinaka-cover ng steering. Itong kalahati lang. Itong frame. Then, sunod na natin yung lever switch. Clip lang yan. So, yung dito tinanggal ko muna. So, ikakabit na natin tong lever switch, no, ng steering. So, kaya maluwag tong ano, ito para mailagay pa natin dalawang bolt dito. Yung dalawang bolt na yan is dito yan. Okay. Ayan, so ito natin. Bigyan ko na lang yan para safety na hindi umiikot tong angle sensor. Okay. Yan, no. Yan, so binalik ko lang yung grid ventilation. So dito, hang muna tayo rito. Stop muna tayo dyan. Okay lang yung cover kahit pahabol lang yan. So yung dito naman side na to, kakabit na natin tong low box. So apat na ano lang yan, screw. Kakabit na natin yan. Pag nakabit na natin yan, ayan, para makabit na rin natin yung pinaka screen dito. Okay. Then nakabit na natin. Apat na screw lang yan. And then susunod na natin itong ano, pinaka screen na to. Tsaka itong pinaka switch button nya. Ito natin i-insert para masarado na natin. Okay, insert lang din yan. Ditulak lang. Tapos isusunod na natin yung pinaka ventilation dito na isa. Katulad nito. Okay. Yan guys, so pag nandiyan na kasi sa part na to, mamaya natin ikakabit yung dito sa console, no? So ikakabit muna natin tong mga player. Unahin natin tong CD player. Sunod natin tong climate control. At itong monitor. Kasi itong CD player, dito yan. Okay. Tapos yung monitor, itong control, dito yan. Sa ibabaw. Okay guys, so fix muna natin to. Yan, kakabit natin yung mga connector. Tulad nga na sinabi ko, kay mag-alala, sa mga connector guys, may mga kulay naman yan. At saka hindi yan papasok pag hindi yan partner sa kanya. Kaya hindi kayo malilito ron at saka hindi kayo magkakamali. At ang patandaan nyo lang kung saan yung sa taas, tulad nito, sa taas to, at yung sa baba. Kasi minsan, pag naipit yan, itong isang to, nasa baba to. Kasi pagka naibabaw mo yan, nilagay mo to, yan ay para dito sa switch controller, no? Yan, pagka nailagay mo yan sa ibabaw, may ipit yan, so magbabalik, tatanggalin nyo na naman. Kaya yun lang yung maganda rin guys sa automotive, no? So ito yung wire nya, kukonek na lang natin. Okay, ikot na natin. Dalawa lang yan, dalawang screw. Okay, sulitan natin to. So nakaganyan yan. Mayroon namang hulma yan, ayan. And then apat na screw lang din. Okay. So ito naman sa monitor. Ayan, connected na lahat.
Tapos ipoporma lang natin yung mga wire na maganda-ganda. Tapos nilagay lang natin ito dyan. So madali lang guys, no? Yan. Ito naman tayo sa kanyang kaliwat kanan na ito. Ito nga pala guys, no? Yung iba, minamarkahan nyo to kung saan yung kaliwa, kung saan yung kanan. So kasi dalawa yan eh. So, okay mag-alala, meron yung mark dito. Napakita ko yung mark. Ayan o. May malit dito na right. Ganda nyo lang makita eh. Ayan. Okay, mayroong mark dito na right sa kanan to. Yung isa sa left. Kaya hindi kayo malilito kung sakaling din nyo na markahan. Ito yung kanan. Sa kaliwa. So, okay na. So, ikakabit na natin tong center console, no? Panel na to. Dito. So, palit na natin yung connector. Tapos ito ay salpak lang. Paling paganyan lang siya. At yung pinaka, ito, meron yung sunlock. Okay. Bago natin ilagay yung takip. Kasi dito may ilalagay tayong long na bolt para dun sa kanyang cover. Okay na, so napix na natin. Mamaya natin ilagay yung pinaka takip niya rito kasi may mahabang bolt yan dito. Ito yung bolt niya. Mahaba. Yan. Okay, pag ganyan, tapos hugutin nyo. Kaya mamaya pa natin kakabit kasi kakabit pa natin dito yung pinaka cover at yung ganito. At dahil isasama natin itong pinaka side cover na to. Hindi pa natin makakabit yung side cover dahil ito may pinagtutusukan to. Ayan. May pinagtutusukan. So yung pinagtutusukan yan nandito. So ang next step natin, ikakabit natin yung cover dito at saka yung cover ng steering ano itong assembly na to. Okay. Para makabit na natin itong pinaka side. At matapos ngayon dito sa likod. Okay, napix na natin tong kalahati. Ito naman ang pipix natin guys, no? Para makakabit yung sidings. Okay guys, kung makikabit na natin tong yung cover sa ilalim, dito na tayo sa may harapan. So ito, kakabit na lang natin to mga lang naman yan, no? Di tulak lang tapos screw. Ganun din to. So mga lang din yan, tulak screw at ito sa gilid di lang din yan, tulak naka-insert lang ng ganyan yan. Okay, so nakabit na natin syempre itong siding dahil nakatusok na siya dito sa may gilid dahil dito. At yung dito naman puro insert lang yan. Yan, tingnan natin yan, makita nyo yan. Na-insert nyo na yung ganyan, tulak nyo lang siya, boom, okay na yun. So ganoon din dito. Ito no? Okay, sorry, baliktad. So almost patapos na kayo, almost finish na rin kayo pag ganyan na yung kasi puro di salpak na lang yan guys. Okay, so yung dito naman sa steering, so madali naman na yun. Dalap mo yung steering, naka-align naman yan sa steering, and then bolt lang, connector, salpak lang din. Okay, so kung nakarating ka na rito, halos natapos mo na rin kung paano magbaba ng dashboard ng Range Rover na Sports Edition. Okay guys, so yun, continuous ko lang to pahabol tong silalim sa glow box. So common na lang yan guys sa mga mechanic, kaya na nila yan. So yun, so hindi ko na papahabaan yung video natin. Okay guys, kung nakarating ka rito sa video na to, maraming salamat sa iyo at sana may tulong ako sa inyong tips kung paano magkabit ng at mapadali ang magtanggal at magkabit ng dashboard. So guys, kung bago ka lang sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-share na rin yung ating mga video. So yun lang po, maraming salamat, God bless. So guys, meron pa tayong bonus video.
Itong steering, pinabit ko lang to isang bolt lang na Torx. Okay? Yan. And then, ikakabit ko lang siyempre yung mga wire. Ito yung kanyang pinaka-airbag. Okay guys, airbag. So, yung iba, paano pala tanggalin yung how to remove the steering wheel, kaya nga na, mahirapan sila magtanggal. Kasi nga, wala, kailangan mo matanggal ito yung pinaka-hook. So, ang hook niyan, nandito guys. Ito yun o. Sa dalawa, tatlo. Pero yung dalawang na yan, wala na yan lock. Ang pinaka-lock lang ito. Itong hook na yan, kailangan na sundutin nyo yan pataas. No? Pero syempre, nakatago yan dyan. Dito mo yan sa ilalim. Ayan o. Ayan sa ilalim, makikita nyo. Wala siyang ano eh. Parang wala siyang marka. Malinis na malinis oh. Wala. So may hiwa yan dyan. Okay? May hiwa yan dito. So kung wala siyang hiwa dyan, hindi dito siya. Kung walang hiwa dito, so makaramdaman nyo na lang guys oh. Parang kakapain nyo na may lubog. Diyan nyo siya bubutasin. Hiwain nyo lang o kaya butasin nyo ng matalas. Para pag tinanggal nyo ulit yung flat screw, walang marka na butas sa ilalim. Tapos dyan yung tinutusok. Papakita ko sa inyo. Papasok ko yung na dyan. Ito. Ayan, di ba? So nakita nyo nakatusok. So ito yon. Kailangan talaga pakaramdaman nyo, kapain nyo na, yan, na nagagalaw nyo. Ayan. Para ma-release nyo yung pinaka. Ngayon, tinanggal ko, di ba? Wala nang marka yan. Kasi flexible naman yan eh. Para siyang ano lang, rubber din. Okay, so, yun lang, para pag natanggal nyo to, kasi iba, parang nangangapa kung paano. Tapos pag natanggal nyo na yun, natanggal nyo na itong pinaka-airbag, so madali na. Disconnect lang ng wire, disconnect lang ng mga airbag connector. So, ganun lang guys. Okay? Thank you for watching.